master, meron tayo dito ng Yamaha M3. Ang problema nito mga master is lagi naputok yung fuse. Yan, napakarami ng fuse. Bali 8 na yan kasi nakaapat na si sir kanina. Putok pa rin ang putok. So ayan, ang dami na yan. So ngayon papakita ko sa inyo dito mga master kung ano naging problema nito. So dito malalaman natin dito. Ayan, naka-off yung susi dito. Ayan, naka-off yung susi niyan mga master. Pero kung pupunta tayo dito sa kanyang fuse, ayan, tisikan muna natin na wire kasi sayang yung fuse. Tapos papa-spark natin, tingnan natin. Ayan. Yun, mauulat pa ako ah. Ayan, napapansin nyo, naka-off yung susi niya mga master. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin mga master, shorted talaga to. So sa ganito mga problema mga master, lagi yung tatandaan, unahin nyo muna doon sa kanyang ano, kasi nag-step by step kayo mga master. Binuksan namin yung kanyang stator, pero hindi ko na pinatuloy kasi ang connection ng stator mga master is nandito lang din yan sa taas. Yan. Yan, nakikita nyo ba itong ano na to, yung sakit na yan? Bunutin nyo lang yan. Pag nabunot nyo yan, punta na kayo dito sa regulator, testing nyo dito. Yan. Kasi babaybayin nyo itong positive. So wala namang problema. Tinanggal ko ito kanina, wala rin naging problema. Tinanggal ko yung isa, wala rin naging problema. So ngayon, dito naman tayo sa regulator kasi dito nagsama yung positive at saka yung negative sa loob ng regulator. So makapansin nyo dito mga master, pag binunot ko to, yan, nakabunot. May battery yan, ayan, battery. Kaya sasaksakan ko siya ng wire. Yan. Pansin nyo, wala na siyang spark, hindi na siya nag-spark. So yung ibig sabihin lang yan mga master is grounded yung regulator. Yan ang may problema. So ganito sa ganito naman mga master, kung wala kayong mabilan sa tulad sa ganitong oras 11, mag-11 na ng gabi, so wala na tayong mabibilan na shop. So pwede naman mga master, ganito lang gagawin nyo. Pwede tayo gumamit ng 5 wires. So ang gamit ko nga pala dito mga master is liwa. Yan, liwa nga palang gamit ko dito regulator. So sa pagkakabit naman ito mga master, so hindi lahat mga master na plug and play to, hindi ito plug and play mga master. So ngayon paano natin malalaman mga master kapag ang motor nyo ay naka full wave na or hindi pa, or naka half wave, yung ganon. Ang test light natin mga master, ikabit natin sa kung saan body ground. Ano ba dito? Ayan, body ground dyan mga master. So ngayon, si-check mo dito. Ayan, makikita nyo yan. Yung dalawang puti na yan, test light nyo yan. Dapat hindi yan mga master umilaw pag pinupush start natin. So di natin mga master. So wala yung regulator, pero kasi kaysa mag-kickstart pa tayo, i-push start na lang natin. So dapat hindi ito iilaw mga master. Wala palang fuse, sorry. Lagyan muna natin ang fuse. Ayan. Ayan. So hindi siya umilaw, pero umandar yung unit natin kasi may battery yan. So ilipat lang natin dito sa kabila. Sa kabilang puti din ilagay natin. So dapat hindi rin siya iilaw. Yan. Ngayon mga master, iilaw lang dapat ito kung ilalagay natin dito ang isang wire. Ayan, yung ground natin ng test light, tag-isa sila dito. Ito yung test light nyo, ito yung ground ng test light nyo. I-click nyo lang ng ganun mga master. Pag umilaw yan, isa lang ang ibig sabihin yan, naka full wave na tayo mga master. So, yung ibig sabihin niya mga master is full wave na yung ating stator. So ngayon mga master, kapag nakakunik sa ground, tapos umilaw to, umilaw yan, umilaw dito, kahit saan sa kabilaan, ang ibig sabihin yun mga master is hindi naka full wave yung ating stator. So mga master, dito naman sa pagkakabit nito, yun ang una nyong gagawin. Lagi nyong tatandaan, bago nyo ikabit ito, i-testing nyo muna kung ay dapat alamin nyo muna kung naka full wave ba talaga yung stator nya
or hindi. Kasi kapag hindi po naka full wave, mahirap din mag-convert ito. Kailangan babaguhin nyo pa yung wiring ng ng stator. So dito naman tayo mga master. Try muna natin. Isalpak natin ito mga master. Mapapansin nyo, yung fuse natin na lagi naputo kanina, nilagyan ko na siya ng 10 ampere. So para hindi kayo magduda, tanggalin muna natin. Tapos kabit natin to. Yan. Yan, kabit natin. So nakakabit na yan mga master. So testingin natin ang ginagawa natin dito kanina, kung kikislap pa rin siya. So dapat mga master, hindi na ito kikislap. So ayan, hindi na siya kumikislap mga master. Isa lang ang ibig sabihin yan, goods na ang ating gawa. Yan. Tapos dito naman mga master, pag nag-convert kayo nito, katulad nito 4 pin, 4 wires, 5 wires yung ating regulator. Lagi nating huwag kakalimutan na ang black wire ng ating regulator is i-connect natin sa accessories wire para iwas overcharge. Ngayon mga master, magkaiba po sila ng color coding. Pula dito. So dito, para sila lang coding. Pero pagdating dito mga master, kulay itim na yan. Ating regulator naman mga master is kulay green. Ang ibig sabihin yan mga master, ang regulator kasi natin ay nakadesign siya ng Honda yung color coding. Ang color coding kasi mga master ng Honda, ang ground niya is kulay green. Ang Yamaha naman mga master is kulay itim yung ground. So itong dalawa dito mga master na dilaw, puti, kung mapapansin nyo naman dito, puti at saka puti, kahit magkabaliktaran po sila mga master ng connection, is okay lang yun. So yun lamang mga master, sa pag gagawa ay lagi yung tatandaan, ingat lang kayo sa pag-wiring mga master, and ride safe sa ating lahat. So all goods sa itong motor ni sir, quality na. Yan, patay mo na.